Kumusta mga kanoys? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippines. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video ito ay mula kay Boss Balita TV, tapos syempre courtesy na rin sa House of Representatives. No? So meron itong pamagat na guilty ang hatol. Grabe, Duterte na galit. Binasahan na ng korte, aarestuhin na lahat yan. So titignan lang natin to, men. Ipapaalala lang natin sa taga-kabila kasi syempre nung pumunta nga si PRRD doon sa Hong Kong, sa China, is parang dinedefend nila na imposible daw tumakas or imposible daw tatakas, ano. So I think nakalimutan nila tong mga aligasyong ito. So ipaalala lang natin sa kanila. So syempre bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Philippinoise. So mga kanoys, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ng ito, guilty ang hatol. Grabe, Duterte nagulat. Binasahan na ng korte, aarestuhin na lahat. Iyon. So Boss Balita TV, House of Representatives, Philippinoise. Like, comment, share, subscribe. Start. Likewise recommends the filing of appropriate charges against the following: former President Rodrigo Roa Duterte, Senator diba? Roland Former President Rodrigo Roa Duterte. So siya yung first honorable mention. Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Next, si Bato. Bongo, Attorney Herminio Harry Roque Jr., Si Senator Bongo at si Harry Roque. Captain Cassandra Leong, Go Waping, or also known as Alice Leal Go. Pwede naman pala ng isang syudad, ang isang bayan, ang isang distrito, pwedeng mawala ang drugs na hindi mo kinakailangan pumatay. We are in the process of cleaning and wiping out the remnants of a bad memory that will linger in the minds of our people. We must strive to bring back to our country the respect that was lost due to the legalization of the POGO operations. Ano po diba? ang para sa... Sabi-sabi nila na imposibleng aalis si PRRD. Si Harry Roque nga, di ba? Umalis na nga, di ba? Ayaw nang magpakita. Do you think yung si PRRD, if ever, kasi parang may balita na parang natunugan yung yung Interpol or yung ICC, kaya umalis. So parang ngayon pinapalabas nila na pinapalabas lang daw na makikipag-meet sa OFW. Pero meron daw possibility na baka hindi na rin yan uuwi ng bansa, or baka magtago-tago na or whatsoever. Though hindi natin sinasabi na yun nga yung mangyayari, pero siguro based na lang din siguro sa mga kampon nila na kung ano yung mga pinaggagawa, 'di ba? Na kapag pinapatawag na sa mga ganitong issue is wala, nagsisipang ibang bansa, tapos yung taong bayan pa yung sisisihin kung bakit magdududa yung taong bayan na baka sisibat ka na, 'di ba? I mean, this is all about for the love of country, to protect the future generations. Kaya po, Yun. ang panawagan, tuloy ang Quadcom, tuloy ang laban. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, former President Rodrigo Roa Duterte kakasuhan na. Damay daw dito dalawang senador, pati si Harry Roque wala ng takas. Ayon sa 'Di ba? Si Harry Roque yung isa sa patunay din. 'Di ba? Sino pa yung mga kasama nila? Si Bantag, si Teves. 'Di ba? Nagsipagtago na yung mga yon. Kibuloy nga nagtago eh. So do you think si PRRD hindi magtatago yan? From the mouth of PRRD mismo, hindi siya magpapahuli ng buhay. nakalap nating impormasyon, guilty ang hatol sa... Ay, correct me if I'm wrong, if si PRRD yung may sabi nun. So, correct me if I'm wrong. Narinig ko lang din yung I think si Kip sa ata yun. Alright. nila ng Kongreso, dapat daw dito kasuhan na. Mga tao totoo involved daw sa POGO, mga tao totoo involved sa drugs. Nagulat si former President Rodrigo Roa Duterte. Damay daw dito dalawang senador. Pati si Harry Roque wala ng takas. Tara panoorin natin. Diba? Sa ating investigasyon, Mr. Speaker, ay nakita natin na ang modus operandi ng mga POGOs ay gumamit ng mga Pilipinong dummies bilang mga nominal na may-ari upang magtatag ng mga korporasyon Diyos na ko. nagpapahintulot sa mga dayuhan na iwasan ang mga batas na naglilimita sa pagmamay-ari at operasyon sa mga industriya tulad ng gaming at real estate. Ang mga korporasyong ito ay may mga magkakaugnay na layers upang itago ang tunay na pinagmulan ng pondo at pagkakakilanlan ng mga operators. Grabe. Nakakahiya yung ganyan, mahahanay ka sa mga illegalista. Pahirap sa mga otoridad na masubaybayan ang mga iligal na mga aktibidad. Mr. Speaker, ang mga POGOs na ito ay naguhugas ng pera mula sa mga Diyos krimen ko. tulad ng human trafficking, illegal
naghuhugas ng pera. So it means money laundering. Na pagsusugal, bentahan ng droga at cybercrimes sa pamamagitan ng pagpapadaan ng pondo sa mga bank account, pagbili ng ari-arian at iba pang mga Grabe. instrumentong pinansyal na pinapalabas na lehitimong operasyon ng kanilang mga negosyo. Pinapadaan sa bank account. Kaya nga ayaw na ayaw nila na mag-proceed yung impeachment, di ba? Kasi meron ng power yung government na silipin yung mga bank account ni VP Sara. Di ba? Si PRRD nga ayaw ngang ipasilip yung bank accounts niya eh. Ganitong layering ay hindi lamang nagtatago sa iligal na pinagmulan ng pondo, kundi pinapaliit din ang binabayarang buwis at pinoprotektahan ang mga operator mula sa pagkakadiskubre. Mr. Speaker, karaniwang pinapadali ang mga iskim na ito ng mga tiwaling opisyal at empleyado ng ating gobyerno, ng ating mga Diyos regulatory agencies at mga institusyong pinansyal kapalit ng suhol na naglalagay sa peligro ng sistema ng batas at pananalapi sa ating bansa. Dapat sa mga yan binibitay. Perhaps the most chilling revelations, Mr. Speaker, pertains to the extrajudicial killings that have scarred Yun. our nation's history. The investigations brought to light a harrowing narrative of abuse of power and institutional impunity during the Duterte administration. Witness testimonies corroborated by evidence revealed a system that incentivized the killing of suspected drug personalities, a system modeled after the so-called Davao template and replicated nationwide. Mr. Speaker, this is not merely a report of the past wrongdoings, but a call to action. The Quad Committee Call to action. Di ba? Tapos, wala. Siyempre, pagsisigawan lang nila, hindi mas better sa time ni PRRD. Kasi tahimik yung mga dick-ass. Di ba? So, yun lang yung defend nila parati. Paano naman yung mga victim lang din? Paano naman yung mga sumuko naman talaga, pero nanlaban? Di ba? Payag ba kayo nun, mga kapamilya nyo, sumuko na, pero tinuluyan pa rin? Kaya madali lang kasing sabihin, men, kasi hindi kasi kayo yung victim eh. Di ba? What if tatay nyo yun? Di ba? So, hindi ko naman sa tinotolerate yung mga tinutumba nung time na yun, ha? Yung mga small time, lang, PUSHER lang. Mga small time lang. Sabihin natin dahil sa gipit. Tapos, sumuko sila. Di ba? Tapos, ini-encourage naman laban. Tapos, ayun, tinuluyan. Di ba? Do you think fair yung ganun? Tapos, syempre, yung mga civilian na damay. Yung mistaken identity pa. Di ba? Diyos ko. has responded by filing concrete legislative measures aimed at addressing the gaps in our legal framework. Number 1, House Bill number 10986, classifying and penalizing extrajudicial killings as heinous crime while providing reparations for its victims. Number 2, House Bill number 10987, prohibiting all forms of offshore gaming operations in the country with severe penalties for violations. Number 3, House Bill number 11043, allowing civil forfeiture of unlawfully acquired real estate properties by foreign nationals. Number 4, Diyos House ko, Bill day. number 11117, providing for the administrative cancellation of birth certificates fraudulently obtained by foreign nationals. In Ang dami nun. addition to these proposed bills, Mr. Speaker, our inquiries have already yielded significant actions. Number 1, the Joint Committee inquiry prompted authorities to reopen investigations into the murders of Police General Wesley Barayuga, former Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa, and 3 Chinese nationals killed inside the Davao prison in Penal Farm. Grabe. The certificate of registration of or incorporation of Empire 999 Realty Corporation was revoked by the SEC. Number 3, the Philippine passport of Mr. Kai Kimeng, also known as Mr. Willie Ong, and Yang Jiazheng, also known as AD Tai Yang, were cancelled by the concerned government agencies. Diyos The ko. findings of the Joint Committee led to the filing of legal cases against Go Waping, also known as Alice Leal Go, including charges of human trafficking and graft and corruption. Number 5, the chairperson of the PAOK directed the Anti-Money Laundering Council to file for court-issued freeze orders or provisional asset preservation orders against assets linked to unlawful activities. These include the following. Well, wait lang. So, sino ba dito guys yung naniniwala na si Go Waping or Alice Go is may kinalaman sa dating administrasyon? Comment nga kayo sa baba kasi tinatanggi ng mga supporter nila yan eh. Sabi nila set up lang daw or tanim lang daw. Pero do you think isipin nyo nga ng mabuti yung administration nila yung nag-accept ng Pogo, 'di ba? Tapos kapag kaganyan si Go Waping biglang hindi nila tatanggapin na kabilang sa kanila.
ano yun, parang solo flight lang din si Go Waping. Corporations, Lucky South Limited Corporation, Whirlwind Corporation, Piancham Holdings and Trading Incorporated, Empire 999 Realty Corporation, Sunflare Industrial Supply Corporation, Yatay Industrial Park Incorporated, Mexico 999 Industry Realty and Development Corporation. These Dami. actions underscore the progress achieved through our investigations in addressing systemic crimes and abuses. We have also recommended, Mr. Speaker, amendments to relevant laws, including the Anti-Money Laundering Act, the Anti-Trafficking in Persons Act, the Civil Registry Law, the Anti-Dummy Law, the Bank Secrecy Law, the New Philippine Passport Act, the Comprehensive Dangerous Drugs Act, the Cybercrime Prevention Act, the Tariff and Customs Code, the Revised Corporation Code, and the Local Government Code, among others. Mr. Actually, sobrang daming mananagot dito eh. It's just, syempre, dapat unahin yung ulo. 'Di ba? Kaya nga yung sa issue ni VP Sara, dapat syempre si VP Sara yung unahin. Siya yung malaking ulo eh. 'Di ba? Siya yung pinakamalaking tao eh. Speaker, in total, we have recommended at least 30 proposed legislations. And these measures aim to strengthen our legal frameworks and ensure that such likewise recommends and misdeeds are prevented appropriate charges against the following. Number one, personalities linked to the illegal drug trade, particularly those implicated in the seizure of 360 kilograms of shabu in Mexico, Pampanga. Kai Kimeng, alias also known as Willie Ong, Yang Jiajeng, also known as Eddie Tayang, Mayor Teddy Tumang, and all the incorporators of Empire 999. Yung mga yang din na yan. Number two, perpetrators of crimes against humanity under Section 6 of Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Diyos Roland ko. Bato de la Rosa, Senator Nako. Christopher Lawrence Bongo, former PNP Nako. Chief Oscar David Albayalde, former Nako. PNP Chief Debold Sinas, Police Colonel Nako. Rohina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, and Hermina Okay. Muking Espino. Number three, 'Di ba? Napakaraming mananagot. Kaya pala, syempre ngayon si Bongo, si Bato, need nilang re-elect kasi kapag hindi sila re-elect men, wala. Mas lalo silang malulugi sa harapan. 'Di ba? And baka baka after this election kung hindi silang manalo, wala na, nasa ibang bansa na rin 'yan. Baka magsama yung tatlo, si Harry Roque, tapos si Bongo at si Bato. So para silang tatlong bibi ngayon. 'Di ba? co-conspirators in the murder of Chu Kintung, Li Lanyang, and Wong Mengpin, the three Chinese nationals killed inside the Davao Penal Prison and Penal Farm on August 13 of 2016. Former Diyos President ko. Rodrigo Roa Duterte, Police Colonel Rohina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, SPO4 Arthur Narsolis, and Nako. Superintendent Gerardo Padilla. Number Nako. 4, individuals involved in the murder of General Wesley Barayuga, Police Colonel Rohina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, former PNP Officer Nelson Mariano, PSMS Jeremy Tox Kausapin, and one alias Loloy. Nako. Moreover, Kita nyo yan, sobrang patong-patong. Di pa siya tapos pero patong-patong na. Tapos sasabihin nyo na malabong maduwag si PRRD sa ICC na yan. Do you think haharapin ni PRRD yung ICC na yan? Diba? Do you think hindi yan magtatago? Do you think hindi yan mangingibang bansa? Kaya dapat yung mga ginagawa ni PRRD ngayon, monitored na yan. Diba? Kasi wala, pwede naman nilang sabihin na parang, oy, pupunta muna ako ng Hong Kong meet and greet, meet ng OFW. Pero syempre, tayo na parang alam na natin yung mga galawan nila, na yun nga, parang biglang mangingibang bansa. Syempre, yung mata natin, nandyan na yan. Diba? Tsaka di nyo rin masisisi yung taong bayan kung yan yung iisipin. Diba? Kasi nangyari na nga sa mga kasamahan ninyo. Mr. Speaker, further investigations should be conducted against, but not limited to, the following individuals. Number 1, personalities implicated in the illegal drug trade in relation to the revelations provided by resource persons Jimmy Guban and Mark Taguba, Representative Paulo Duterte, Councilor Nako. Nilo Abilera Jr., Mr. Paul Gutierrez, Mr. Benny Antiporda, Mr. Jojo Bacud, a certain Tita Nani, and Mr. Allen Capuyan. Number 2, personalities identified to be involved in the illegal drug trade during the course of the legislative hearings. Hong Mingyang, also known as Michael Yang. Yun, Wei Xiong Lin, Michael also Yang. known as Alan Lim. Charlie Tan, and Mr. Sami Uy. Number 3, personalities
Mga Chinese din talaga, is no? involved in Pogo-related illegal activities. Attorney Herminio Harry Roque Jr., Catherine Ala. Cassandra Leong, Go Waping, or also known as Alice Leal Go, Yang Jian Sin, also known as Tony Yang, and Hong Jiang Yang. The Yang Tapos sasabihin nyo, yung Pogo na yan, inililink lang talaga sa mga Duterte. Sa past administration. Ano yung ginagawa ni Harry Roque doon? Ano yun? Parang na-mix up lang. Yan yung problema sa inyo eh. Medyo mahihirapan talaga kayo dyan kasi may mga ebidensya eh. Kaya nga si Harry Roque wala na. Tago-tago later na lang or tago-tago na oh. brother of Tony Yang and Michael Yang. Mr. Speaker, our work is far from over. The Quad Committee's progress thus far is a testament to what we can achieve when we confront corruption and criminality with courage and resolve. However, it also underscores the magnitude of the challenges we face. This is a defining moment for this Congress, Mr. Speaker. It is an opportunity to uphold the rule of law, protect our nation's sovereignty, and deliver justice to those who have been wronged. I urge my fellow legislators to give this report the attention it deserves and to support the proposed measures that will ensure these injustices are never repeated. Together, let us take the necessary steps to restore faith in our institutions and reaffirm our commitment to the Filipino people. Maraming salamat and Merry Christmas, Mr. Speaker. Thank you very much. Diba? Merry Christmas. So, nung Christmas pa to. Tapos, syempre, diba? Sobrang dami nun. Tapos ngayon, i-deny nyo. Diba? Na posibleng tumakas pa ibang bansa yung dating presidente. Of course, may malaking possibility yan. Siguro sabihin natin mga 70-30%. Diba? 70% na mangingibang bansa, 30% hindi. Kayo ba? What do you think of percentage ni PRRD na kapag dumating na yung warrant ng ICC is mangingibang bansa siya? Comment nga kayo sa baba. Much. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize Representative Bienvenido M. Abante Jr., Chairperson of the Committee on Human Rights, to deliver his sponsorship speech. The Honorable Abante is recognized to deliver his sponsorship speech. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Speaker and distinguished colleagues in Congress at lahat po ng ating mga kababayan na nakikinig dito sa ating website ngayong hapon na ito. Yung, Gusto ko lang pong sabihin unang-una, Mr. Speaker, the time of reckoning has come. Nakalagay po sa Matthew chapter 7 and verse number 2. lugi, binasahan ng Bible verse. For with what judgment ye judge, ye shall be judged. And with what measure ye meet, it shall be measured to you again. Kung iniisip po natin na magagawa mo ang gusto mong gawin, na hindi mo sinusunod ang saligang batas, dahil nasa kapangyarihan ka, nais kong sabihin, Mr. Speaker, na matatapos din ang mga bagay na yan at ikaw ay hatulan ng taong bayan. Tama. Ito pong House Diba? of... Deserve din naman talaga ni XPRRD, men. Diba? Deserve niya talaga na mahatulan, men. Kasi syempre, buhay din ng taong bayan yun, kapwa niya Pilipino. Yung Chinese nga na sobrang grabe yung pambubuli sa atin, hindi niya nga mapalag-palagan. Tapos itong mga buhay ng mga kababayan natin, basta-basta na lang, pang. Diba? May pasabi-sabi pa na isang dik-a is parang katumbas ng 5 innocent lives na parang masisave. Ano yung pinagagagawa ng China ngayon? Diba? Nakulang na lang, sakupin tayo ng China eh. Representatives ay ang bahay po ng taong bayan. Sapagkat tayong lahat ay inelect ng taong bayan upang tayo ay magbusisi ng lahat ng katiwalaang nangyayari sa ating pamahalaan. I consider this a divine blessing to be able to rise today as the chair of the House Committee on Human Rights and co-chair of the Quad Committee to share the initial findings and recommendations of our inquiry, particularly into the extrajudicial killings that occurred during the previous administration's war on drugs. Inuulit ko po, Mr. Speaker, kakampi ako ng dating administrasyon kapag pinag-uusapan po ang pag-alis ng droga sa ating bansa. So ito na yun, ito yung some kind reasoning niya kung bakit nag-iba yung pananaw niya. Well, ako naman, admitted din naman ako na dati din ako sumusuporta talaga sa war on drugs ni PRRD. Pero syempre, ang akala ko kasi dati, siya yung sacrificial lamb ba?
sacrificial lamb. 'Di ba? Na parang gagawin niya lahat kahit na siya na yung managot. 'Di ba? Para lang matahimik itong bansang Pilipinas. Yun yung ine-expect ko ha. Kasi syempre aware naman ako na yung ginagawa ng PRRD is labag sa batas yun. Labag sa human rights yun. Kaya nga akala ko dati, willing siyang panagutan yun. Pero nung napag-uusapan na yung ICC na parang bigla siyang deny, bigla siyang mangingilag, bigla siyang nagagalit, bigla siyang ayaw niya magpahuli ng buhay, bigla siyang magre-refuse. Parang doon ako nawalan ng bilib na, akala ko willing ka na ikaw yung umako sa mga kasalanan para lang mawala yung mga dik-as sa bansa. Diba? Pero hindi naman pala. So yun, parang kagaya lang din yun na parang mag-chitski ka sa China na parang joke lang. Diba? So alam niyo yung tipo na napaniwala tayo dati sa mga pinagsasabi niya na mga kaastigan. Tapos ngayon sasabihin joke lang. Tayo pa yung sasabihin na tanga kasi naniwala tayo. Diba? Sinabi ko po ito sa ating dating Pangulo. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit kinakailangan merong mapatay na more than 30,000 people upang mawala ang drugs. Nawala ba ang drugs? Hindi. 30K. Nandun pa rin, Mr. Speaker. Indeed, there is a season for everything and a time for every purpose under the heaven, as made clear by the Lord in chapter 3 of the book of Ecclesiastes. This is the most opportune time for the Joint Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Public Accounts, and the Committee on Human Rights to present to you a progress report on our inquiry in aid of legislation. After 13 rigorous and thorough hearings of the so-called Quad Committee, we are confident that we have gathered substantial findings backed by competent evidence to make the requisite recommendations. Substantial findings, competent evidence. Diba? Tapos sasabihin ng kabila, set up lang yan. Hindi yan totoo. Kung hindi yan totoo, hindi nyo kayang harapin eh. Diba? Parang si Kibuloy lang din. Di daw totoo yung mga binibintang sa kanya, pero hindi niya naman kayang harapin. Diba? Kailangan pang magtago. Kailangan pang magpahabol ng libu-libong pulis. Tapos kapag ka nahuli, sasabihin, hindi nyo nahuli, sumuko. Anak ng titing. Recommendations to this legislative body and to the appropriate government agencies for appropriate and decisive action. There was systematic violation of human rights and blatant disregard of due process. The deep probe into the extrajudicial killings, or AGKs, that occurred during the administration of former President Rodrigo Roa Duterte's war on drugs yielded a far deeper tragedy into the lives of the Filipino people rather than the protection and preservation thereof that it was heralded to accomplish. Diba? The numbers, Mr. Speaker and my dear colleagues, speak the scary truth. According to data from the Philippine National Police from July 1, 2016 to June 30 of 2022, 7,640 individuals were killed in official police operations. Of this, official lang yun. So, hindi pa kasali yun yung unofficial. Grabe. Tapos, ang lakas pa ng loob nila na i-claim na mabuti pa nung time ni PRRD. Less crime, less crime. Paano di maliles? Police mismo yung nagkukumit ng crime. Do you think, yung mas worse doon? Yung tao yung nagkukumit ng crime or yung police mismo yung nagkukumit ng crime? Diba? Documented deaths. 7,173 were drug pushers. 440 were drug users that should have been rehabilitated, not killed. And only 21 were drug lords. Mr. Speaker, from as far 21 lang, konti lang. back as May 15, 2024, when my committee started digging into the EJ case, we had been presented with multiple reports indicating that there had been massive nationwide drug-related killings within the period July 2016 to June 2022. The killings were classified either as police operations or perpetrated by unknown perpetrators, which is no different from the Sinaloa type of killings in Latin America, which were notorious at the time. Sinaloa. The drug cartel. So parang yun, I think DDS yung yung squad ata yung ibig sabihin niya. In Latin America.
The 2017 year-end accomplishment report of the Duterte administration highlighted as key accomplishments, my dear Speaker, the deaths of 3,967 drug personalities and Grabe. 16,355 homicide cases under investigation as of Grabe. 30 16,000 pa. September 2017. The PNP reported that there was a total of 7,640 illegal drug suspects who died in police operations, 2,053 of which were recorded in the first 6 months of the Duterte presidency from July to December 2016. No less than the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights noted that there were at least 8,663 drug-related killings as of February of 2019, while academic Grabe, ano. I think nasobrahan na talaga. research, the HUS project of the Third World Studies, University of the Philippines, gathered around 5,348 recorded deaths. The Free Grabe. Legal Assistance Group cited unassailable data in a Supreme Court and Bank extended resolution that indicated that the Duterte administration's anti-drug war from July 1, 2016 to November 27, 2017 recorded a staggering total of 20,322 deaths or a daily average of 39.46 deaths. Mr. Speaker, Grabe, and my no? So, I think dito papasok yung ano dito, men. Dito papasok yung part na parang siguro kung 100% na may sinusunod kayong ano protocol or procedure or due process, hindi aabot sa ganyan kalaki. Kasi yun nga, according to Attorney Claire Castro, na parang each suspect na machuchugin nyo, of course, meron kaakibat na kaso yan. Siyempre, kakasuhan daw kayo. Tapos, siyempre, yung defense nyo is self-defense. Diba? Tapos, kapag napatunayan na self-defense nga, edi, siyempre, lulusot kayo. Ngayon, kung iisipin mo, men, do you think yung libu-libong mga suspect na yun, self-defense yun lahat? Diba? Do you think lahat talaga ng yun is parang nanlaban? Malabo, diba? Diba? Tapos, syempre, nalaman pa natin mismo sa bibig ng presidente na, oy, bakit nyo hinuhuli? Bakit nyo tinatied up? Encourage them to fight. So, anong ibig sabihin nun? Wala, intended talaga to tsugi. So, ngayon, syempre, nangyari yun. Hindi nilang pagbayaran yun kasi may nalabag naman talaga na human rights. Diba? Tapos, itong mga supporter nila, wala. Ayaw nila. Kasi syempre, idolo nila eh. Bias nila yung hari eh. Was the war on drugs truly aimed at dismantling the drug syndicates and put an end to this illegal and immoral trade? Or was it an all-out assault on the poor and vulnerable to cover up the former? Gusto ba talaga nitong durugin ang mga drug lords at ang illegal drug industry? O durugin lamang ang mga mahihirap upang pagtakpan ang mga may kinalaman o kaugnayan sa problemang ito? Clearly, Diyan din ako nagulat na part ha. the war on drugs, while touted as the formidable solution to the country's drug menace, had resulted in the systematic violation of our constitutional rights to life, human dignity, and due process. Ang sagradong buhay na tanging bigay ng poong may kapal ay hindi kailanman dapat pawiin ng sinuman. Ang sabi Ikaso, antay sila eh. po ng Diyos, thou shalt not kill. But the war on drugs resonated a policy of kill, kill, kill. As the former president has always said, shoot them dead. The role. So, yun lang naman. Yun lang naman muna. Putulin muna natin to, men. Gawan natin to ng part 2, ano, kasi sobrang haba na ng video. And you know, short na tayo sa time. So, gawan na lang natin siya ng part 2. Comment na lang kayo kung gusto nyo ng karugtong nun kasi sobrang dami talaga, men. Sobrang dami. And syempre, di tayo magsasawang ipaalala yan kasi syempre, nakakalimutan nila eh. Di ba? May paklim-klim pa sila na imposible daw. Imposible daw na mangilag, imposible daw na tumakas. Di ba?
imposible daw. So, paalala lang natin sa kanila to. Siyempre, bago natin tapusin tong video to, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos siyempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. So, paabutin na natin yan ng 100,000 subscribers. So, subscribe ka na? Okay, so thank you. So, siyempre, courtesy na din sa House of Representative and kay Abante, Sir Abante, at kay yung nauna kaninang magsalita, So, I think si Barber Sata yun. Correct me if I'm wrong. So, yeah, yun lang naman. Kasi siyempre, nabalitaan nga natin, di ba, na parang pumunta daw si PRRD ng ibang bansa, which is, grabe, sa dami-daming ibang bansa. I mean, China pa talaga, Hong Kong, China. Di ba? So, sa dinami-dami ng bansa, China pa talaga. So ngayon, since naman yan, kasi nung una kasi nanonood kasi ako ng ibang video ng mga vloggers din, sabi din nila or yung nakuha nilang info dito or about dito is yun ngang parang nakatunog daw si PRRD kasi meron daw 3 ICC na nandito sa bansa. Pero I think hindi daw sure kung para kay PRRD yun, pero parang nakatunog daw, which is sabi naman ni doon, si Mima at ang nagsabi nun na parang meron daw possible na meron pang tao si PRRD dyan sa loob kasi may nagtimbre, di ba? Alam niyo yung mga confidential info sana pero parang natitimbre ba? So yun yung tinitingnan nila na angle kung bakit pumunta ito ng ibang bansa. Pero syempre, since ngayon pinapalabas nila na parang makipag-meeting daw sa mga OFW and meron na nga mga live stream dyan, about dyan, di ba, na nakipag-live stream daw sila doon sa I mean, nakipagkita sila sa mga OFW doon na mga supporter nila. So, sige, given na yon na siguro kung yun yung alibay nyo, malakas nga naman talaga yung alibay na yon. Pero syempre, di nyo rin mawawala sa taong bayan, di ba, especially sa mga anti-Duterte na pwedeng way nyo lang yan. Diba? Kasi yan din yung ginagawa ni Kibuloy dati. Diba? Yan din yung ginagawa ni Harry Roque dati. Na parang wala lang, lang naman, ako magtatago. Hindi magtatago. Bakit magtatago? So parang ganyan lang ba na pang palipat-lipat lang ng lugar, something like that. Hanggang sa kapag kinakailangan na sila, diba? Kinakailangan na silang paharapin. Hindi mo na mahakilap. Diba? Yan yung nangyari kay Kibuloy dati. Ngayon, nangyari naman kay Harry Roque na si Harry Roque daw palipat-lipat na. Diba? So, syempre, kung gawain niya ng mga galamay ni PRRD, what do you think ang gagawin ni PRRD kapag siya naman yung magigipit, diba? So, di nyo rin masisi yung taong bayan. Diba? Na yan din yung iisipin kasi gawain nga nila. Sobrang dami sa kupunan nila, sa grupo nila, sa pangkat nila na yan yung ginagawa, di ba? Kapag kinakailangan na sila, hindi na mahagilap, nagtatago na, yung iba nangingibang bansa pa. Di ba? So, gawain nila. Tapos, syempre, may mga nagko-comment din na parang wala naman daw dapat ikatakot yan. Ang ICC na yan, hindi naman daw yan legit or wala naman daw talaga silang jurisdiction dito sa bansa. May mga nagsasabi pa na ginigipit lang yung ginigipit lang yung kampo ni PRRD. Diba? So, paano nyo sinasabing ginigipit? 2 klase yung ginigipit eh. Yung isang ginigipit ka lang nang hindi mo talaga kasalanan. Ang isang ginigipit naman, ginigipit ka or nagigipit ka kasi may mga may mga kasalanan kang ginawa. So, kita nyo naman yon yung mga pinagsasasabi nila sir dito sa House of Representative. Diba? Sobrang dami nun. Damay pa si Bato doon, si Bongo, si Harry Roque, Garma. Diba? Sobrang dami ng mga paratang ngayon, which is enough, diba, para hulihin itong mga taong to. Tapos ngayon, kapag magkakahulihan na, bigla kayong na hindi nila deserve. Men, wag na tayo magbulag-bulagan, men. Siguro, tanggalin nyo lang yung part sa buhay nyo na die-hard or solid supporter kayo ng DDS. Tanggalin nyo lang. Kunyari, hindi talaga nag-i-exist na die-hard supporter kayo ng DDS. Diba? I-reflect nyo lang sa
sarili nyo. Mamaya gamitin natin example yung tatay nyo yung mga pinatumba, di ba? Gamitin yung example para maliwanagan talaga kayo. Pero dito muna tayo sa isipin nyo. Kunyari, hindi kayo naging diehard na supporter ng DDS. Do you think ba yung pinagagagawa ni PRRD na encourage them to fight, di ba, is makatarungan yun, makatao yun? Sige, sabihin na natin na as yung iba doon, mga halang talaga yung kaluluwa noon. Pero ang tanong, lahat ba talaga ng yun ay mga halang ang kaluluwa? Di ba? Lahat ba talaga ng yun is 100% talagang masasama talaga yung mga kaluluwa, mga buto, sagad sa buto yung kasamaan? Hindi naman. Di ba? Tapos, syempre, yung mga sumuko din. Isipin nyo na lang, what if tatay nyo yung sumuko that time? Diba? Nagipit lang. Sige, ilagay natin sila yung maliliit na PUSHER. Maliliit lang ha, kasi marami yan eh. May mga big time, may mga maliliit na parang kapit patalim lang. Hindi, gamitin lang natin siyang example men, kasi syempre need din nating need din nating i-categorize yan kung talaga bang nakatulong yung war on drugs 100%. Diba? Sige, isipin nyo lang if ever ganun nga yung nangyari. Do you think fair yun? Pero sige, sabihin na natin na para sa inyo talaga, since solid supporter kayo, fair talaga yun. Kasi deserve naman talaga nila yun. Pero syempre, meron tayong law eh. Diba? Meron tayong nag-i-exist na batas. So ang tanong, dapat ba na immune si PRRD doon sa batas na yun? Diba? Kasi kung hahayaan nyo na maging immune si PRRD noon men, edi wala, okay na lang sa inyo na okay na lang sa inyo na kunyari dumami or dadami yung mga Robin Hoods. Yung tipong magnanakaw ka tapos itutulong mo sa mahirap. Diba? Kunyari kayo, nakawin ko yung motor nyo, tapos ibenta ko, tapos itutulong ko sa mahirap. So do you think okay lang yun? Quits na yun kasi gumagawa din ako ng good deeds eh. So parang ganun yun nangyayari sa war on drugs eh, na parang since nililigpit ni PRRD yung mga PUSHER or mga ADIK, diba? Since nililigpit niya yun, maraming nasisave na mga innocent lives. So parang na lang, tanggalin na lang natin yung batas dito sa bansa. Total, sila naman mismo, Pangulo naman mismo yung hindi sinusunod yung law eh. Diba? Kung gusto niyang sabihin na ipapatsuki ko yung mga senador na yan. Tapos kapag pinupuna, joke lang yun. Diba? Joke lang naman yun. Diba? Hindi niya naman kilala yung presidente. Alam mo yung tipong ganyan, nakakainis na may immunity ka. Lahat ng sabihin mo, pwede mo lang ilusot sa joke. Pero di natin alam kung minimin na talaga, diba? So alam niyo yung ganyang cases. So ngayon yung sabihin, di ba? Ngayon yung sabihin na walang basihan. Walang basihan. Sobrang dami nun, no? I-replay nyo na lang. Siyempre, sa part 2, tingnan natin to sa part 2 kasi sobrang taas talaga ng video to. So, gawa natin siya ng part 2, kasi parang papuno na rin kasi yung phone natin eh. Anyways, hanggang dito na lang muna. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below and then pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Boss Balita TV, support nyo yan. Tapos syempre, our YouTube channel, Pilipinas. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Subscribe. Thank you so much for watching.